Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam niyo ba mga kapatid na may mga oras ng pagsasala na kung saan ito ay napakahalaga sa isang Muslim at dapat na ito ay hindi niya papalampasin. Bakit? Kasi itong mga oras ng pagsasala na ito, mula dito sa 5 beses na pagsasala, ito ay napakahalaga sa isang Muslim sapagkat sinasaksihan ng mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala yaong mga tao na may tatayo nila yung mga oras ng pagsasala na yun. Hindi natin sinasabi na yung 5 beses na pagsasala ay hindi mahalaga sa atin. Kasi alam naman natin sa pananampalatayang Islam na ang bawat Muslim ay inoobligahan tayo ni Allah. Tayo ay pinag-utusan ni Allah na itayo natin yung 5 beses na pagsasala sapagkat ito ay tungkulin at obligasyon ng bawat mananampalataya sa Allah. Pero doon sa 5 beses na pagsasala, may mga oras doon ng pagsasala na ito ay sinasaksihan ng mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung kaya't napakahalaga nito sa isang Muslim na hindi niya papalampasin yung mga oras na yon. So ang binabanggit natin mga kapatid na mga oras ng pagsasala na ito ay napakahalaga sa atin, unang-una ay yung Salatul Fajr. Pangalawa, yung Salatul Asar. Ito yung 2 oras ng pagsasala na hindi dapat pinapalampas ng isang tao sapagkat ito ay may espesyal na katangian na wala sa ibang oras ng pagsasala. Bakit nga ba napakahalaga nitong 2 wakto na ito o 2 sala na ito, ang Salatul Fajr at saka Salatul Asar? Unang-una, yung pagsasagawa natin ng Salatul Fajr mga kapatid, dito nagsisimula yung araw na kung saan ito ay maaring maging mabigat sa mga tao na ang kanilang trabaho ay panggabi, night shift. May mga tao na yung trabaho nila ay panggabi, so palagi silang napupuyat. At kung hindi sila makapagsabar, makapagtiis, ay magiging mabigat ito para sa kanila. Magiging mabigat sa kanila sapagkat sila ay puyat na puyat. Ganun din, sa panahon ng taglamig, ito rin yung oras na kung saan napakabigat sa isang tao na siya ay bumangon sa kanyang pagtulog upang iisakatuparan niya ang kanyang pagsamba sa Allah, ang kanyang pagsasala. So ito ay malaking pagsubok sa isang Muslim na gumising siya ng madaling araw upang siya ay magsala. Pero sa kabila ng lahat, ito naman ay punot-puno ng gantimpala at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala na kaya nilang bumangon sa oras ng Fajr para sila ay magsagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang wakto mga kapatid, yung Salatul Asar. Bakit ito binabanggit ng mga ulama natin na kabilang ang Salatul Asar sa pinakamabigat na sala para sa mga tao? Sapagkat yung Salatul Asar mga kapatid, dito naman nagtatapos ang araw. Kung ang Fajr ay dito nagsisimula yung araw natin, pagsapit ng Salatul Asar, dito naman nagtatapos ang araw na kung saan yung mga tao na may trabaho ay abala sila sa kanilang trabaho. Yung mga tao na nagtitinda, may negosyo, ito rin yung oras na kung saan abalang-abala sila sapagkat nalalapit na ang paglubog ng araw. So nagmamadali sila sa kapag-aasikaso nila sa kanilang mga tindahan. At ganoon din yung mga tao na may mga trabaho, ito yung panahon na kung saan sila ay umuuwi ng kanilang bahay at pagod na pagod sila. Dala-dala nila yung sakit ng pangangatawan at pagkapagod nila dahil sa kanilang mga trabaho. Kaya't kung hindi ito a-applyan ng isang mananampalataya ng tunay na paniniwala at takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay maaring maging mabigat sa kanya ang pagsasagawa niya ng Salatul Asar. Kasi nakikita rin naman natin yung mga tao na galing sila sa trabaho, pag uwi nila sa kanilang bahay sa hapon, ay minsan hindi na sila nakakapagmerienda, ang ginagawa nila ay natutulog sila dahil sa pagod na pagod sila sa kanilang trabaho. So isa rin yun sa pagsubok para sa kanila na magiging mabigat sa kanila yung pagsasagawa nila ng Salatul Asar, maliban na lamang sa mga tao na meron silang taglay na tunay na paniniwala at takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat kahit gaano mang kalamig yung oras ng Fajr, kahit gaano kahirap bumangon, ganun din sa Salatul Asar, kahit gaano sila napapagod sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, ay pinipilit pa rin nilang tumayo upang sila ay magsagawa ng
pagdarasal o pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At bukod dun mga kapatid, alam niyo ba na ang oras ng Salatul Fajr at saka Salatul Asr na pagsasala, ito yung oras na kung saan yung mga malaika, yung mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapalitan sila sa pagjuduty dito sa mundo. Sapagkat hindi lingid sa kalaman natin mga kapatid, may mga anghel o malaikat ni Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay naka-assign. Sila ay inatasan ni Allah subhanahu wa ta'ala na magbabantay sa mga tao dito sa mundo. So may mga grupo ng malaika o anghel na sila ay naka-duty sa umaga at meron ding grupo ng mga anghel na sila ay naka-duty sa gabi. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis, yata'akabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagpapalitan ika sa inyo ang mga anghel sa gabi at ang mga anghel sa umaga. Ibig sabihin, yung mga naka-duty na anghel na sila ay pang-umaga at yung mga anghel na para sa gabi, sila ay nagpapalitan sa pagbaba dito sa mundo upang bantayan ang mga tao. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ. At ang ginagawa ng mga anghel na yun mga kapatid ay sila ay nagkasama-sama, sila ay nagkikita-kita sa oras ng Fajr at ang oras ng Salatul Asr. So 2 beses silang magkikita-kita. Halimbawa, yung mga malaika na sila ay naka-duty sa umaga, bababa sila sa oras ng Fajr, sa mismong pagsasala sa oras ng Fajr at madadatnan pa nila yung mga anghel na sila ay naka-duty sa gabi bago sila umakyat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din yung mga anghel, malaika ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay naka-duty sa gabi, bababa naman sila sa oras ng Salatul Asr at madadatnan pa nila yung mga anghel na naka-duty sila sa gabi bago sila umakyat kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ganun ang kanilang ginagawa araw-araw. So 2 beses sila nagkikita-kita. Nagkikita-kita sila sa oras ng pagsasala, Salatul Fajr, at nagkikita-kita sila sa oras ng Salatul Asr. Kung kaya't sinasabi natin mga kapatid na itong 2 wakto na ito ay napakahalaga nito para sa atin na hindi natin pinapalampas sapagkat yan yung alternation na nangyayari sa pagpapalitan ng mga anghel, malaikat ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagbabantay sa atin dito sa mundo. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum. At pagkatapos sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, papanik kay Allah, aakyat kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga anghel na sila ay naka-duty sa gabi. Aakyat sila kay Allah subhanahu wa ta'ala sa oras ng Salatul Fajr. So pagdating nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Tatanungin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ibig sabihin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtatanong sa kanyang mga anghel na hindi niya alam kung ano yung kaganapan o nangyayari sa kanyang mga alipin dito sa mundo. So balit yun ay pagbibigay galang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel. Kaya pagdating ng mga malaikat na yun na sila ay umakyat kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay tatanungin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang itatanong sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa taraktum ibadi? Sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, papaano nyo iniwan ang aking mga alipin doon sa mundo? Masya Allah. Papaano nyo iniwan ang aking mga alipin doon sa mundo? It doesn't mean na hindi alam ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung ginagawa natin dito sa mundo. First and foremost, alam ni Allah, pero yun ay pagbibigay respeto at galang niya sa kanyang mga anghel. Kaya yung mga tao na sila ay nagsasala ng Salatul Fajr, Salatul Asr, at nagsasala pa sila ng 5 beses sa isang araw, yun din ang sasabihin ng mga anghel kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano yung nakikita ng mga anghel sa atin, ano yung ginagawa natin, ano yung routine natin sa pang-araw-araw, yun din ang sasabihin, i-report ng mga malaika kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kanilang sasabihin, taraknahum wa hum yusallun wa ataynahum wa hum yusallun. Ang sasabihin ng malaikat na yun, Ya Allah, iniwan namin ang iyong mga alipin sa mundo na sila ay nagsasala. Ibig sabihin ay nagsasala sila ng Fajr. Yan yung oras na kung saan bago umakyat yung malaika, yung anghel kay Allah subhanahu wa ta'ala ay
hinihintay muna nila na matapos yung pagsasagawa natin ng Salatul Fajr para mabilang nila o makita nila, malaman nila kung sino yung mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakakapagsagawa sila ng Salatul Fajr at kasama naman sila sa mga listahan ng mga malaikat na yon. Wa atainahum wa hum yusallun. At dinatna namin sila, ya Allah, sa mundo na sila'y nagsasala. Ibig sabihin dito, yun yung oras ng Salatul Asr. Bumaba sila sa mundo sa mismong oras ng Salatul Asr at nadatnan niya yung mga tao na sila ay nagsasagawa ng Salatul Asr. So yun ang kanilang i-report, ipapresent kay Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung ginagawa ng tao dito sa mundo. So ganun din, halimbawa, kung isang tao ay hindi siya nagsasala, yun din ang i-report ng mga malaika. Sapagkat yung mga anghel o malaika, hindi sila magsisinungaling kay Allah. Kung ano yung nadatnan nila, kung ano yung iniwan nila sa atin dito sa mundo, yun din ang sasabihin nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nadatnan ka ng mga malaika dito sa mundo sa oras ng Salatul Asr na ikaw ay natutulog, yun din ang ililista ng mga anghel na yun. At ganun din, kapag iniwan ka niya dito sa mundo, sa oras ng Fajr na napakaimbing ng tulog mo at para bang ayaw mo nang gumising, yun din ang ililista ng mga anghel na yun, yung mga malaikat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nakakalungkot mga kapatid, pero hindi pala natin nababatid o hindi tayo nagiging aware sa sarili natin na araw-araw may mga anghel si Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanilang trabaho dito sa mundo ay bantayan ang mga tao. Tignan kung ano yung mga gawain ng mga tao dito sa mundo at yun ang ipapresent nila kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag sila ay aakyat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itong dalawang wakto na ito ay napakahalaga nito para sa atin. Hindi lang itong dalawang wakto na ito, kundi yung 5 beses na pagsasala natin ay napakahalaga nito para sa atin. Kaya isa ito sa magandang payo para sa isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na wag niyang palampasin yung oras ng Fajr at oras ng Asar kung gusto mong magkaroon ng magandang record kay Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, hindi lang yung dalawang wakto na ito, kundi Salatul Maghrib, Salatul Isha, at saka Salatul Duhur. Itong 5 beses na ito ay dapat na ginagampanan ng bawat isa sa atin. Binanggit pa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Kung sino man anya, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang iwanan niya ang pagdarasal sa hapon, ibig sabihin yung Salatul Asr ay tunay na nasira ang kanyang mga gawain. Nawala ng bisa ang kanyang mga gawain, kaya't napakahalaga mga kapatid yung pagsasala natin sa oras ng Salatul Asr. At the same time, ganun din sa oras ng Fajr sapagkat binanggit natin kanina na ang pagsasala sa oras ng Fajr, ito ay sinasaksihan ng mga malaikat ni Allah subhanahu wa ta'ala itong dalawang wakto na ito. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Katotohanan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagdadalit ng Quran o pagbabasa ng Quran sa oras ng Fajr, sa oras ng bukang liwayway, ay tunay na ito ay sinasaksihan ng mga malaika ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin ng pagdadalit ng Quran dito mga kapatid, yan yung mismong pagsasagawa natin ng Salatul Fajr, kung kaya't napakahalaga nito para sa atin na hindi natin papalampasin yung pagsasala natin ng Salatul Fajr, Salatul Asr, at the same time, yung pagsasala natin ng 5 beses sapagkat lahat ng mga gawain natin mga kapatid, ito ay magsasaksi sa atin. At lalong-lalo na yung mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano yung nakikita ng mga malaika sa atin, yun din ang i-report nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo sa mga tao na meron silang malakas na pananampalataya, takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kahit gaano kalamig sa oras ng Fajr, gaano kahirap bumangon sa oras ng Fajr, ay pinipilit pa rin nilang tumayo upang sila ay magsala, at ganun din sa oras ng Salatul Asr. Kahit gaano man napapagod, bagsak ang ating mga katawan dahil sa ating mga trabaho, anumang mga ginagawa natin,
ay hindi pa rin nila napapabayaan ang kanilang obligasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala.